Iginigit ng tinaguriang former senior government officials o FSGO na ipatupad ng Administrasyong Arroyo ang kanilang mga inilatag na rekomendasyon kontra katiwalian. At sa kabila ng matabang na pagtanggap ng Malacanang sa kanilang mga mungkahi, patuloy daw ang kanilang pagmamatyag sa gagawing aksyon ng palasyo. Saksi si Maki Pulido. Dating ng panahon, Kung seryoso raw talaga ang palasyo na labanan ng katiwalian, sabi ng former senior government officials o FSGO, sa halip na baliwalain ay ipatutupad nito ang mga iprinisinta nilang listahan kahapon. Isang linggo ang taning na binigay ng FSGO sa palasyo. Kabilang sa kanilang hinihingi ay ang suspensyon ng ilang opisyal ng DOTC na nagtulak ng kontrata ng ZTE broadband deal. Kung di lang nila ito magawa, ibig sabihin hanggang salita lang ang palasyo sa kampanyang kontra katiwalian. kung itong madaling mga gawin, yung mga common sense na magawa, na wala namang humahadlang constitutionally, legally, ay hindi magagawa, kailangan talaga magpasya na ang mga mamamayan. Kung ano ba ang hatol dito sa ganitong gobyerno. Sa ngayon, tuloy lang daw ang FSGO sa pangangalampag kay Pangulong Arroyo. We will keep pressing. I hope that there will be no violence, that the will of the people will prevail. Magkakaroon ng desisyon anong klaseng statement yung susunod. Marami pang mga komentaryong ilalabas. Itinanggi naman ng palasyo ang bali-balitang pinamomonitor nila ang mga dating miyembrong ito ng gabinete. Si Justice Secretary Raul Gonzales nagpasaring pa sa mga dating opisyal. Papangit man pa, tatanda na. Ang NEDA naman, hihintayin daw muna ang pasya ng Korte Suprema bago tumalima sa rekomendasyon ng FSGO na iharap sa Senado ang lahat ng dokumentong patungkol sa ZTE broadband deal. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.